Hi guys! Kamusta po Pilipinas at sa lahat po ng mga masugid na manonood natin sa iba't ibang bansa. Good morning and good afternoon and good evening po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. At eto na nga si Lacson, tarantado na. Ibig ko sabihin, natataranta na. No? Parang bistado. Bisto na, bisto. Tarantado na si Lacson dahil hindi makakalap ng 11 signatures sa kanyang committee report. At nagtuturo na ngayon, naghahanap ng dahilan, ng palusot, kasi hindi pa niya mailabas yung report. Nakatutok ang lahat ng Pilipino sa buong mundo. Milyon-milyon na Pilipino nakatutok sa'yo. O diba gusto mong maging chairman ng Blue Ribbon Committee? Ang yabang chairman ako. Ako ang siga dito sa committee na to. Chairman ako, magaling ako. Ngayon, namumroblema ka. At dahil wala kang mailabas na report, si Alan Peter Cayetano ang sisisihin mo. Gonggong. Ito yung sinabi niya. Lacson Islams manyo. Ulit. Ulitin natin. Lacson Islams minority leader. Ibig po nang sabihin Islams, parang binatikos. Ganon. Minority leader. Ito pong minority leader ay si Alan Peter Cayetano for instructing members not to sign the Blue Ribbon Report. Inuutusan daw ni Cayetano ang minority bloc na huwag pumirma sa Blue Ribbon Report ni Panfilo Lacson. Meron na kasi siyang draft na pinaiikot. At ang sabi ni Lacson, kaya hindi pa siya makakalap ng 11 na pirma. Ganito po kasi ang member ng Blue Ribbon ay 17. Dati alam ko 20, 17 lang pala. 6 doon minority leader ay minority bloc o minority. Yung 11 doon ay majority. 11 lang po ang kailangan niya para umusad yung kanyang report. At pag nakausad yan, tatalakayin po sa plenary, magkakaroon ng debate dyan sa plenary dahil ipagtatanggol niya yung kanyang report. Halimbawa, inire-recommenda niya ng committee report na kasuhan si Jinggoy, si Joel, si Chis Escudero at iba pang mga opisyal ng DPWH at kung may congressman, si Saldico, yan yung mga kakasuhan. O syempre, pag dinipensahan mo yan, magtatanong si Cayetano o si Sandro Marcos ba hindi kakasuhan. Warak na yung mga flood control sa Ilocos. Di mo nakikita yan. Warak na. Si Martin Romualdez ba hindi kakasuhan. Yan yung mga question na dapat mong ipagtanggol pag umusad yung report mo na yan. O diba, taranta ka na. Doon pa lang sa pagpirma pa lang namroblema na siya dahil yung kasama niya mismo sa majority umatras sa pagpirma. Si Mig Subiri, Mig Bondok pala yun. Mig Subiri, Wing Gatchalian, at si JB Ejercito. 3 pirma umatras. Sabi nila, draft pa lang naman yung pinapapirmahan mo. Hintayin na lang namin yung final report. Ang hirap kasi pag draft, pipirma ka na. Kung may idagdag siya dyan, si Lacson. Di ba? Di parang dinaya niya yung kapwa niya senador. Nakapirma na O kaya naman may ibawas. May gawing dagdag bawas. Masamang gawain yan. Kaya nakahalata yung tatlong kasamahan niya sa majority. Tapos sasabihin mo, inuutusan ni Cayetano yung mga kasamahan niya sa minority. Ano palagay mo kay Amy Marcos? Minority yan. Ibig mo sabihin,
Sunod-sunuran lang si Amy. Pag sinabi ni Cayetano, huwag kang pipirma, susundin ni Amy. Ano siya? Robot? Wala na siyang paninindigan, wala na siyang sariling opinion. Magiging sunod-sunuran. Parang minamaliit mo naman yung mga kapwa mo senador. Although nasa minority yan, kapwa mo senador yan. 'Di ba? Andyan yung mga member sa minority, sila Robin, Jinggoy, Joel Villanueva, Chis Escudero. Mga may experience na yan. Except kay Robin, first time pa lang ni Robin. Pero may mga experience na yan sa sa pagiging senador. Tapos parang mamaliitin mo lang na nagiging sunod-sunuran sila kay Cayetano. Wala kang basihan diyan, no? Ganito 'yan, ang minority nagmi-meeting yan. Parang kayo rin sa majority, 'di ba? Nagmi-meeting din kayo. At kung ano yung mapagmitingan, mapagkasunduan, yun ang hakbang na gagawin. Halimbawa ng minority. Ganyan po sila, nagmi-meeting sila. Ibig sabihin, kung napagkasunduan nila na lahat tayo hindi pipirma, at yun ang napagkasunduan, hindi sila pipirma. Dahil nabanggit na po kasi yan ni Senator Robin Padilla. Okay, tuloy natin ito. Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson has publicly criticized an alleged directive from Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, which reportedly instructed minority senators to snub the Senate Blue Ribbon Committee's report on a multi-billion peso flood control controversy. Lacson expressed his dismay during a radio interview, stating that it is improper for senators to be pressured. Pinipressured daw ni Alan Peter Cayetano. May basehan ka dyan? May ebidensya ka? O hula-hula mo lang yan? O talagang wala ka na, parang checkmate ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, tarantang-taranta ka na, at si Alan Peter Cayetano ang pagdidisketahan mo. Di ba? Kasi wala kang makalap na 11 signatures. Tuloy natin, to be pressured into a collective decision regarding the signing of a committee report rather than allowing them to exercise their own individual judgment. Imposible itong sinasabi mo. Sasabihin mo ngayon, kailangan nilang i-exercise yung kanilang individual judgment. Yun nga yung pinapaliwanag ko sa iyo ibig sabihin, wala kang tiwala sa mga kasamahan ni Alan Peter Cayetano sa minority. Di ba? Parang minamaliit niya. Kasi wala kang makalap na pirma. So, ang tagal na. Naghihintay na yung taong bayan. Lalong-lalo na yung mga nabiktima ng flood control. Nakatutok sa'yo. Diba? Gusto mo mag-chairman? Chairman ako. Ako ang siga dito. Magaling ako. Sikat ako. Ganun Mayabang ang dating mo para ano pala ang gagawin mo dyan? Pagtatanggol mo lang pala yung mga mastermind. Allowing them to exercise their own individual judgment. The tension in the 9-member minority bloc intended to release their own version of the findings instead of endorsing the official committee report. O bakit? Anong magagawa mo? Anong paki mo? Gagawa sila ng sariling report. Bakit? Dahil yung pinaggagawa mo sa investigasyon halatang halata na ng taong bayan at wala kang kawala dito na ipinagtatanggol mo yung mga mastermind at inililihis mo. Kapag may witnesses o witness lang na itinuturo na si Marcos, ihihinto mo. Yan po, sasabihin yan ng minority report. O minority block report dito sa Blue Ribbon. Kaya ngayon, inuunahan niya na. Nagpapa-interview siya sa mga radyo. Kumita na yung mga ganyang palusot. Parang magnanakaw lang yan si Pedro, halimbawa, siya yung nagnakaw. Ituturo niya lang si Juan. Hindi ako nagnakaw, si Juan. Si Juan. So, magkakagulo na yung isip ng taong bayan.
So, kailangan na nitong patunayan kung alin ba talaga, sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Di ba? Kasi para kang makalusot, kung ikaw ang nagnakaw, paguguluhin mo. Yan sinabi na ni Senator Cayetano. So, yan ang problema ni Lacson na tumanggap din pala ng pera na galing sa flood control, wala pa rin siyang makalap na 11 signatures. At ang duda ko, mukhang hindi siya makakakuha ng 11 signatures. Anong sasabihin niya sa taong bayan? Lalo na sa lahat ng Pilipinong nanakawan at dyan sa flood control. Tapos ang sasabihin niya lang, dito sa in-expose ni Erice at ni Lebiste na etong ang text messages ni PBBM at ni Adrian Bersamin ay chismis. Anong basihan mo? Bakit mo nasabing chismis? Meron ngang ebidensya, oh. Text messages nga eh. Ha? Si President Marcos mismo at si Adrian Bersamin, yung kanyang aide, mayroong ebidensya. At ito ay matagal ng palusot nila. Last year pa yata. Di ba? Binulgar ni PRRD. Ha? Mayroong mga blanco sa anong tawag nito? BICAM report. May mga blanco. Ano sagot ni Bongbong Marcos? Ha? Fake news yan. Fake news yan. Iniba mo lang, Lacson eh. Ha? Yung fake news, ang sagot lagi ni Claire Castro, yung spokesperson, na tuwing tatanungin pag may mga ganyang issue, fake news yan. Ang nagpapakalat na peddler fake news yan. Ginagaya lang nila si Bongbong Marcos. O kaya yun ang instruction ni Bongbong Marcos. Pag may mga ganyan, sabihin mo lang fake news. Iniba mo lang, Lacson. Ginawa mo lang chismis. Gonggong, kumita na yan. Sa ginagawa mo ngayon, malulugi lang ang producer sa'yo. Hindi nakikita yan. Lugi na yan. Ha? Iniba mo lang yung fake news eh. Ginawa mo lang chismis. Marami na po ang nabudol. Dati pa, last year pa, o 2023 pa. Ang dami na po. Yung mga bumoto kay Bongbong Marcos, nabudol. Hanggang ngayon, no? Yung pa rin yung ginagawa nyo, pambubudol. Hindi na po yan tinatanggap ng taong bayan, yung mga ganyang palusot, yung mga ganyang dahilan. Kaya wala kang makakuha, hindi ka makakuhang pirma dahil pinipressure ni Alan Peter Cayetano. Hindi mo yan mapapatunayan. Mahihirapan kang patunayan diyan. Kailangan mo ng ebidensya. At yung sinabi mo na 67 contractor. Yung 67 na congressman / contractor. O asan na yon? Nandyan ba yan sa committee report mo? Wala ka nga ni isang pinatawag na contractor. Ikaw pa nag-expose niyan para bumilib sa'yo, para maging bida-bida ka na ikaw ay lumalaban sa korupsyon, sa flood control. Nung ikaw na naging chairman, ni isa wala kang pinatawag. Wala kang pinatawag. Tapos yung 17 congressmen na ikinanta ng mga diskaya. Iyan, sasama rin ba yan sa report mo? Kakasuhan din ba yan? Yan yung mga gusto naming malaman. Wala na eh. Nilihis mo na eh. Kinalimutan mo na to. Ang dami nito. 67, saka 17. Ilan yan? 84. 84 congressman to. Wala lang. Wala na. Yan yung haharapin mo. Kapag iba na ang presidente, harapin mo yan sa taong bayan. Yung sinabi ni Senator Robin na gagawa sila ng report,
ito siguro yung naisip nila dahil dinadaya nyo yung investigasyon. At ang ire-report nyo ay hindi makatotohanan. Kaya sila maggagawa ng sarili nilang report dahil yung katotohanan ang ire-report nila sa taong bayan. Baka kasama ka ron. Ha? Sasabihin nila, pinoprotektahan mo yung mga mastermind. O yan yung katotohanan. Kaya, delikado ngayon ito si Lacson. Kaya, Lacson, humanda ka. Abangan mo yung report ng minority. At yan iaabangan din natin. At ito nga si Robin Padilla, binanata ni Cielo Magno. Dahil sabi ni Robin, hindi siya pipirma dyan sa committee report ni Lacson. Eh di bumanat si Cielo Magno. Si Cielo Magno, attorney yan. Graduate ng UP. Sabi ni Cielo Magno, hindi ka talaga makakapirma dyan dahil hindi ka naman member ng committee. 17 lang pala ang member ng Blue Ribbon Committee. Pero may sagot si Robin at nasuplak si Cielo Magno. Graduate ka pa naman ng UP, attorney ka pa man din. Si Robin parang pulis lang. Ano ba yung police? Criminology. Yun. Siyempre, mas mabigat yung lawyer, di ba? Kaysa sa criminology. Sabi ni Robin, 11, 17 member, no? 11 nasa majority. 6 ang nasa minority na member. Kapag hindi available ang isa, yung isang nasa minority pwedeng pumalit, lalo na taga PDP. PDP laban. O di ba si Bato? Si Bato, hindi siya available ngayon. Wala di ba? Nagtatago si Bato So, pwede palang gawin ng majority leader na ipalit yung isang senator kasi wala nga yung isang senator na member. Yun ang hindi alam ni Cielo Magno. May dynamics daw dito sa Senate. Ganyan daw yung laro na yung dynamics. Yung parang alon, yung flow ng Senate. Kapag nag-approve ang majority leader na pumalit si Robin Padilla kay Bato. Si Bato kasi ang member ng Blue Ribbon. Wala nga si Bato, pwedeng pumalit pala. Lalo na, iisa lang sila ng partido, PDP. So, pwedeng pumalit si Robin para maging member, para kung sakaling gusto niyang pumirma or gusto niyang bumoto, pwede, no? Pero sinabi ni Robin, hindi siya pipirma dyan dahil pwede siyang maging member kapalit ni Bato. Sinagot siya ni Cielo Magno, hindi ka talaga makakapirma, hindi ka naman member. Hindi pala alam ni Cielo Magno na graduate ng UP at attorney, abogado pa man din. Abogado pa man din. Pwede palang pumalit. Pwede palang pumalit. Yun ang hindi alam ni Cielo Magno. Kaya nasuplak ka ng isang criminology. Ibig sabihin, kahit UP graduate ka, hindi mo pa rin alam, no, ang lahat. Lalo na, hindi ka pa naman naging senador. No? Sabi ni Robin, pag senador na po kayo, malalaman nyo na po yan, yung dynamic sa Senado. Problema, hindi ka pa senador So, mahirap din yung magdunong-dunugan na hindi mo kabisado, hindi mo master yung isang bagay, no? Yung isang departamento, hindi mo pa master. Dapat siguraduhin mo kung babanat ka, dapat planchado. Dahil pag sinuplak ka, kahiya-hiya ka, kahit taga-UP ka pa. Palibhasa, mga apo kayo ni Cory Aquino at ni Ninoy Aquino na mga komunista dyan sa UP. O, di ba? At balikan natin si Lacson, no?
na si Lacson naghahanap na lang po ng dahilan, palusot at maituturo. Ganyan po yung mga strategy ng nasa administrasyon eh. Yung mga magnanakaw, magtuturo, yung mga ebidensya or mga revelasyon, mga pasabog ng nasa oposisyon, sasabihin lang nila fake news o kaya chismis. Tapos na, hindi na pag-uusapan. Pero yung question nakahanging. Teka, ibig sabihin yung sinasabi ni Libiste, fake news yun? Or totoo? Nandoon po yung question. Fake news ba talaga o hindi? Pero matatabunan na po ng ibang issue, makakalimutan na. Yan po yung mga malamang na hindi fake news. No? Dahil kung fake news yan, mayroon kang mga malalim na explanation para mapaniwala mo na ito ay fake news. Sabihin mo, fake news po yan. Ito po yung katibayan. Kaya po fake news yan, ganito, ganyan, ganyan. Pero kung sasabihin lang ni Bongbong, ni Claire Castro, ni Pinky Lacson, na fake news yan, chismis lang yan, tapos wala na. Walang paliwanag. Hindi yan fake news, hindi yan chismis, totoo yan. Totoong ebidensya yan. So, abangan natin si Lacson dahil tarantang-taranta na at hindi na mapakali, nawiwindang na ang kaniyang beauty. Abangan natin yan si Lacson. Okay, hanggang dito lang po muna sa ngayon. Maraming salamat. See you for next time. Bye-bye!